Oh my God! Siya pala to! What if caring? What if yun talaga siya? Siya to eh! Bossing. Siya ba to? Oo, Invite boss. na? Paano like, oh my God. Ako, paano invite ba? ko si boss. Co-host? Tara. Bossing! Bossing, nice to meet you, bossing. Nice to meet you, bossing. Ay, tama, parang nag-echo. Sige, boss, okay lang. Paano ba to? Like, first time ko kasi mag-live na ano eh. Nakang studio, Nang boss. Studio boss? Yes. Salita ka nga, tol. Bossing. Ayun, Yun. wala na. Nadaanin mo, sir. Nice to meet you. Nice to meet you, bossing. Let's go! Nice to meet you, tol. Nice to meet you. Ganda Oo, sige, content mo, boss. tol. Legit, man. Thank you, bossing. Kanina pa ako nanonood sa'yo. Idol kita eh. Kahit di ako nag-ML. Aminado naman di ako marunong mag-ML, bossing. Hellcurt lang alam ko eh. Thank you, tol. Super, thank you, man. Thank you so boss. much. Ganda angas ng content mo, tol. Like, honesty, man. Boys! Saludo. Ay. Let's go, man. Boss, nakikita ko ganda ng banatan mo kanina, bossing eh. Tayo na, napa-live tuloy ako. Ganda ng banatan ni boss di. Eme lang daw yun, oh. Tayo na. Pero boss, ano eh, kasi, so ikaw pa, yung may pinapanood kasi ako, like, ikaw pala, kasi ito, sorry, kasi hindi ako pala TikTok. Like, Sige, boss. nag-focus kasi ako sa buhay, like, nag-focus ako sa buhay. So, hindi ako, ano eh, parang sabihin natin, nag-detox ako sa, sa Sokmed. Sokmed. Yes, so pag gumagawa ako ng content, pinapa-edit ko, hindi ko na nga review yung content ko, post na kagad, wala na akong pake. So basically, nag-detox ako sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa lahat, sa IG. Except sa Telegram. Joke lang. Sa lahat. So yun. So, hindi ko alam, nagaganap ngayon. So, ngayon, eto na pala yung meta. Ay, hindi ko alam kung eto yung meta, pero nakita ko to, yung wala pa yung face mo, tapos yung parang black lang, tapos yung Mga text lang, bossing. yung mga text lang. Tapos ayun, Sim. panay-like ako doon, tapos nakafollow pa ako sa gumagawa nun. So, Solid. kala ko, siya talaga gawa. So, dinanakaw niya pala sa'yo, Herb. Naka-credits naman, bossing, kaya okay lang naman. Tapos pag minsan kasi pag gamit nila yung sound, nakatag naman ako, so sa akin, aux lang naman yung mga bossing. Oo. Mm. Sali si Yahweh. Kalang, ha? Si Boss Yawi. Practice ka dyan! Sasaudan. Gusto mag-amok eh, wala pa yung sound nila eh. Pero, Kamusta ba, bukas bossing? pa isa. Kamusta ka naman? Ayos lang, tol. I mean, focus ako sa life ngayon. Honesty. Ayun lang. Tapos, ngayon, tol, parang, ang hirap eh. Like, di ko kayang i-disclose eh. You know what? Sim. Gets. Hindi. Kasi ang dami exclusivity ngayon sa buhay ko na bawal ako magsalita na pwedeng maging hindrance sa... Pero okay, you know what? Discuss na. Kada ba tayo? Okay. So, nakafocus ako sa business ko ngayon, tol. In a way, pati sa family ko, sa anak ko, sa asawa ko. And, ayoko sabihin, and first thing first, ayoko talagang sabihin in the same time na magkasama tayo kasi paano ba to? Ayoko makipag-collab sa any content creator right now. Sim. Gets. Kasi tol, nagpa-promote ako ng sugal. Gets, bossing. Ayoko malink sila sa akin. Baka pumangit yung image nila na dahil sa akin. So, umiiwas talaga ako sa ibang content creator ngayon. So, hindi dahil sa ayoko makipag-collab. Gusto ko makipag-collab ka, so nagpa-promote ako ng yun. So, ayun lang. Ayun, kaya ayoko i-disclose. Basically, ayun. Nakakayaman sabihin, pero ayun talaga. Like, concerned pa rin ako sa well-being ng ibang content creator. Kahit kumbaga, hindi naman yun yung, kumbaga, kuwari, kung tayo magko-content tayo, boss D. Kuwari, usapan natin love. Tapos, syempre, parang iniisip mo, yung kapakanan pa rin nung makaka-collab mo kasi ito yung, kumbaga, ito yung pinopromote mo. Kahit hindi naman ito yung intention na pag-collaboratean yun, di ba? Ayun sa akin, boss. Ayun sa akin yung pinaka And minsan kasi ibang content creator nahihiyang sabihin yun. So ako, bago pa dumating sa point na mahihiya silang sabihin yun, ako na yung lumalayo. Madami akong content creator outside live, outside vlog, outside nakakausap ko talaga sila. Like super dami nila. Pero once na mag-iahagip na yung cam or anything, ayoko sumali. Ayoko talaga. Kasi ayun nga, baka masira image nila nang dahil sa akin.
Pero that speaks a lot, Boss D Kumbaga, how selfless. Tsaka kumbaga, sila pa rin iniisip mo. Kahit alam, yun nga, sabi ko kanina, hindi naman yun yung intention ng collab nyo eh. Diba? Kunwari tayo, ito, random up. Ito, usap lang, kumbaga. Yes bro, pero sa akin kasi, like, kunyari ngayon, sabi natin, may nagko-comment dyan, Dogs, tama na yan, scatter ka na. Sorry to say, pero ayoko yun. Tapos biglang pupunta siya sa live mo na, scatter ka na, ayoko nang ganun. Ayoko mandamay, kasi nadala na ako sa past ko, sa mga content creator na, yun tulad, yun, discuss ko, yung naganap sa amin nila, H2, nila Yahweh, nila Renny J, alam mo yun. Big W kay Boss Dogs, grabe. Ayun lang. Mindset. Iba mindset mo talaga, Boss D, no? Nung pa kita pinapanood, college ako. Tsaka isa sa ina-admire ko yung bossing sa'yo, mindset. Legit yun. Tanong lang tol, college ka na, graduate ka na ba ngayon? Oo, nagtatrabaho na ako. Congrats! Oo, same boss. Congrats, ayun yung pinaka-importante tol. Pinaka-importante yun, like, finish school man, honesty. Same. Iba si Boss D, guys. Pinapanood ko na to noon pa. Sabi ko nga sa inyo, kaya di ako marunong mag-ML, tangina, nanonood akong tutorial. Hindi ko naman makawalang gagawin ko dito, tangina, pinapanood ko si Boss D. Chamba lang tol, promise chamba lang. Lahat na nagaganap sa akin ngayon, chamba. Lahat ng blessing, chamba. At saka, Parang hindi lang chamba, boss, pinaghirapan mo din. Kaya saludo kami sa'yo, Boss D. Pinaghirapan din yan. hindi tol, pinaghirapan ng taong sumuporta sa akin, pati nung sila Renny J, sila Yahweh. Kasi eto. Sorry, madaldal ako tol Kasi ngayon lang ulit ako nakakulab eh. Sige, ngayon lang giyang ako eh. Sorry, giyang ako. Kaya ako, tol, sinasabi yun kasi nung time ng pandemic, right? Nung pandemic, wala na akong content nun. Doon ko na i-content si Renny J sa ex niya. Tapos dumating si Yahweh, pati yung ex niya. Tapos si Mika, tapos si H2. Sila naging, sabi natin na, sorry to say this, ang pangit man pakinggan, pero parang nagatasan ko. And kundi dahil sa kanila, I think lubog na ako nun. Ayun yun. So grateful lang talaga ako sa kanila. Ex na lahat, Kaya nag-comment ex na lahat Tsaka nag-comment. Hanip kayo, chat. Ex na lahat X na Pero yun, ayun. Sa akin, bro, promise ngayon, grateful talaga ako. Like, everyday, gigising ako, grateful ako na, alam mo yun, like, thank you God na, simula, brother, nag-iba buhay ko, nagkaanak ako. Like, holy shish. Big W. Isa whole new mindset. Pero kung advice ko sa'yo, wag ka muna mag-anak, tol. Promise! Wala pa naman sa plano yan, Boss D. Wala pa sa plano yan, Boss D. Promise, brother, bro, like, oh my God. Pero lagi mo to pinapatugtog, Boss. Inaalala ko lang multo. Ba't mo naging favorite to? Ano ba multo mo, Boss D? Multo ko? Oh. Wow. Deep word. Oh, deep word. Unang bagsak, unang live. Wow. Yung multo ko, tol, tol, bagkali ng Pasko kasi ito, baka, yung tao eh. Like, pero sige. Para sa'yo, tol, para sa'yo. Yung multo ko, tol, gusto kong, tol like, paano ba to ang hirap kasi sabihin in a word na, sorry kasi, hirap na word na yung, yung sa akin kasi, tol, alam mo yung time na, yung issue na ganap sa akin, yung sa ex ko, nag-split kami. I mean, yung split namin talaga, normally, not in good term yun. Well, splitting up's never been a good term. It's never been a good leeway scenario for both parties, di ba? Kasi in the end of the day, may isang sumuko eh. And ako yun eh. Yes. So, at that point, tol, tapos na, hiwalay na kami. Yan nga, yung mga ibang tao, ginagatasan nila hanggang pumutok ako. Na kung ano-ano na sabi ko. Tapos ayun yung biggest mistake, man, like, dapat tahimik na lang talaga. And ayoko na yun. Masyado kasing
Nang dahil doon, masyado ko kasing binuksan yung buhay ko sa mga tao na hindi naman dapat. So ngayon, nung nakita nila na may ganun, tinry nilang i-capitalize, kumuha ng konting attention doon. So napalala ng palala, which is, yun, hanggang dumating sa point na yun na nga, nagkasakita na ng salita. Well, lesson learned sa akin yan. Lesson learned. Lesson learned. Sabi nga, di ba, lagi namang meron lesson, Boss Dogs. Tsaka, look at you now. Happy ka ngayon, Boss Dogs? Yes. Sim, yan importante, Boss Dogs. Go. Happy. Sim. Amen! 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 Amen, bossing. Yan importante. W Amen. Dogs, guys. W Dogs. Ay, ayun lang talaga. Ayun lang yung nagmumulto sa akin hanggang ngayon. Oo. Ayun lang talaga na sana hindi ko na lang... Well, spekli natin, sana hindi ko na lang binuksan yung libros ng buhay ko sa tao. Blinag ko kasi, brother, blinag ko from everyday kung ano yung nagaganap sa buhay ko na parang naging party na lalak. Naintindihan ko yung mga tao, naintindihan ko sila na naging party ako ng buhay nila. Nung nakita nila yun, parang big disappointment sa akin. Ay, big disappointment ako sa kanila. Which is naintindihan ko. Pero ngayon pa rin naman, kitang-kita naman, dami pa rin, mga solid sa'yo, Boss D. Yan sila Yahweh, sila Doon pa rin naman, Rene Boss J. D. Oo. Di mawawala, Boss D yun. Mhm. Di mawawala. Chamba nga chamba. Chamba lang. At least, kahit tayo na, sabi ko pa ulit-ulit ko nakikita tayo. Nanood ako minsan ng ng live, Boss D. Yung nasa kotse ka. Sabi mo, tayo na play nyo ka multo. Sabi ko, tayo na play na. Kaya gusto ni Boss D tong multo. Kaya na-curious ako kung... Brother, sa'yo ko yan. Ito nga yung pinapanood ko, yung black, tapos may lumalabas na nasulat na. Tapos ayun yung tugtog, paulit-ulit. So ako ngayon, oh my God, na-hook up na ako. Like, multo. Kasi dati, yung pinapatugtog ko, before yung multo, favorite song ko to. 100, pagka, if ever, pakinggan mo to, brother. Sige, bossing. Thoughts by Jinsky. Pag nasa kotse ako, at least patutugtugin ko yan 3 beses. Oo. Ay, ito. Yes. Kasi, nung liniligawan yung asawa ko, ayan yung pinapatugtog ko. Uy. Kasi parang ang hirap, nasa pandemic, hindi naman, pandemic pa ba nun? Nakalimutan ko na pero ang hirap namin magkita. Ito, pinapakinggan ko ngayon. Naririnig mo, Boss D, yung background music? Yes, Ayan, narinig ko. Masa. Teka, kanina tayo naganda ng bagsakan, Boss D eh. Sila nga bagsakan mo ng what if ngayon. Bagsakan mo kay View. Bro, alam mo bakit? Pinapakinggan ko muna yung sinasabi mo. Oh. Tapos bigla akong doon ako re-rebat kasi kumukuha ako ng idea habang sinasabi mo yun, bumubuo na ako. Ang hirap kaya maglabas ng what if. Oh. Ganon. Tsaka ang bilis Diba? mo din, Boss D ah. Legit yun ah. Bilis mo ah. Tayo na ako. Tapos biglang sasabi, tangina, mema lang yun. Tangina ako. Bilis Diba? din eh. Bigla na lang ako nag-iimbento, boss. Nag-iimbento na lang ako, boss. Nag-iimbento na lang po ako. Ayan, what if daw, habi nila dito. Ikaw muna. Tapos next sige. ako, tayo lang. Hipak lang ako, brother. Tayo lang. Sige, Ano ko bossing. lang to. Yan. Bawal kasi yung may pak sa TikTok eh, no? Oo. Mabilis mabilis maka-restrict. Kaya nga eh. Pero matagal ka na naggantong content, bro. Matagal na. Oo, bossing. Mga ano na. 4 years na ata, boss. Holy crap. Ngayon lang pumutok talaga, boss. Nito lang pumutok. Iba din nagawa no ano. Consistency lang talaga din, bossing. Ang tanong, tol, eto. Di ko alam eh. Like, sa TikTok mo lang siya in-upload? Iba yung content ko sa Spotify. Iba yung content ko din sa YT nagsa-start pala ako, bossing eh. Start pala ako nito nung may mga nakaka-collab ako. Ayun, pero ito mostly talaga, TikTok lang. Brother, advice ko sa'yo, Si boss. ilapag mo siya sa Reels, tapos YouTube Short, sobrang laki ng kitaan. Like, ang laki. Yun hindi ko pa na-explore, bossing.
Di ko pa talaga na-explore. Pasukin mo. Kasi hindi ka naman makaka-copyright dyan basta 10 seconds, 10 seconds, or 20 seconds, 30. Malaki bigayan, brother. Kaya nga, ang dami nagnanakaw ng content, tapos pinopost sa Reels. Oo. Sa Blue Up, lalo na sa Blue Up, Boss Dogs, no? Yes, sa Blue Up. Bawal pala yung sabihin. Medyo. My bad. Pero ang laki ng bigayan doon. Yun ang wala pa ako idea kung magkano nagiging doon, bigayan. Pero yun ang tinatarget ko, bossing, na explore. Kaso ang mahirap lang mahirap dalin yung audience ko doon sa Blue Up. I'm brother, like YouTube short, short, Reels, tapos TikTok, ang gamitin mo lang siya power of retention and attention. Same. Ganun lang. Same, bossing. Depende kung yung account mo sa TikTok US, may monetization ka. Pagka hindi, wala. Oo. Pag dito sa Pinas, wala talaga no? Anong banat na? Banat na. Ano mga to? Gusto ng banat to. Eto, tol. Ang galing mo kasi, like, ikaw, tatanungin kita, tol. Lahat ba ng hugot mo may pinanggagalingan? Yung iba lang, boss. Yung iba lang. Di lahat. Masakit no? Masakit. Naman. Masakit. Masakit yun. Siyempre lahat tayo, Ganon. Same, bossing. Ikaw ba? Teka, kung tatanungin kita, ano pinaka masakit na sinabi sa'yo ng isang tao? Wag na lang yung mga recent. Siguro nung mga kabataan mo, Boss D, pare naliligaw ka. Ano yung pinakamasakit na sinabi sa'yo nun? Wow. Ilang beses ko na ito sinabi sa stream ko sinabihan ako na liniligawan. Well, naging kami. Tapos, ayaw sa akin ng pamilya niya. Kasi, iniisip nila drug addict ako. Kasi lubog yung mata ko. Kasi addicted talaga ako sa game. So, sabi nila, wag yan si Nasser Ignacio yan. Mga nagda-drug yan, ganyan dito sa Belgium. Ganon. So, parang, yun. Ayaw ko ng pamilya niya. Eto pa, brother, ang pinakamasakit. Ayaw na ako ng pamilya niya. Nalaman ko, kabit lang pala niya ako. Naman? Yes. Tapos, ang malupit pa nun, so, yung sinasabi niya kaibigan niya lang, nakasama niya, inaasar-asar ko pa siya. Siyempre, pag kayong dalawa lang. Oo. Parang bibiro-biruin mo. Biro-biruin mo. Ayoko naman mag-body shame. Pero sabi ko, baka mamaya type mo na yung matabang yun. Gumagano ako. Tapos, di ko alam, sila na pala. Pero look at you now, boss. Look at you now, bossing. Same. Pero, alam mo, brother, like, love moves in different way, man. Like, sa akin, naging lesson yun in a way na, tama na lolokohin ako. Kung di mo kaya mag-commit, ayoko din mag-commit. Kung kaya mag-move on, naman, in a week, kaya ko din mag-move on kagad. Ay, naging mindset ko. Kasi 2 beses ako nalokong ganun Dalawang beses ako naloko. Yung first, Parehong tao, boss? Hindi naman. Sakto pagkatapos niya, pagkatapos nung nachitan ako, siya yung sumunod, nachinitan niya pa ako. So, back to back. Ayun yung pinakamasakit kasi yung recent, di ba, yung back to back. Yung sumunod doon, yun talaga minahal ko na, alam mo yun, yung parang, okay, I give it all. Kasi sinasabi nila na, wag mo ibigay lahat, magteka ka ng para sa'yo. Di ba? Now, at that point, okay, bigay ko na lahat. Let's try it out. Binigay ko lahat. Linigawan ko for 2 months. Nagka-cutting class ako. Hatid sundo. Umaga. Hapon. Di ko nga alam paano niya nagawa na
nagka-time doon sa isa. Alam mo yun? Ang galing. Time management. Ang galing nila mag-time management. Tangina sa iba din nila yung pagkagaling sa time management. Grabe. So, brother, yung una naman, LDR kami. LDR kami. Saan ka nun, boss? Dito? Pinas? Belgium. Siya? Yes. Sa Netherlands. Teka, di ko alam gaano kalayo yun, pero... Pag sabihin natin, if yung layuan, parang dito hanggang La Union. Okay. Pero mabilis lang yun, bullet train eh. Sabi natin, bullet train okay. yun, an hour, 45 minutes, depende. Pero yun. Pangalan niya Abigail. Just, sabihin na natin, tapon na natin dyan. Sure ko, like, naging kami, LDR, Yahoo Messenger, lahat-lahat. Pinuntahan ko siya, gumastos ako. Pinuntahan ko siya, like, punta ako doon ako nag-stay. Hotel. 2 nights, nakita kami, usap, kiss. Pero, respeto ko siya noon, hindi ko siya inalaw. Mhm. Like, sabi ko, ayoko nang ganito yung first meetup natin. Mhm. Ganon. Tapos, a year later, 1 year na kami. Tapos, the next month is February, birthday ko, February 8. Kausap ko yung best friend niya. Inispoil niya sa akin na bibisitahin daw ako sa Belgium for birthday present. So, ako excited. Tapos, one time, naglagin ako sa Yahoo Messenger niya. Parang alam mo yung ano niya, boss, dogs? Oh, yes. Pero never kasi ako nag-check eh. Never ako nag-check ng gadget or ano ng tao eh. Never talaga. Never. Kahit yung sa asawa ko ngayon, di ko nga alam passcode niya sa iPhone eh. Like, ayokong alamin. Privacy niya yun eh. Sim. Curious lang talaga ako. Excited ako eh. Mm. Nakikita ko siya, ganyan. Mm. Binuksan ko. May boyfriend din siya. Tapos, yung lalaki, monthly pa lang pumupunta doon. Taga-Italy. Lala! Tapos, brother, after a month, nalaman ko yun. Siyempre, kinonfront ko siya. Madali lang kasi sa chat lang eh. Oh. Kung hagap-hagapan yun, guho mundo ko dun. Sim. Gets. Di ba? Gets. So, yun. Kinonfront ko siya, sinabi ko sa kanya, nakita ko. Umamin naman na siya. Tapos, the next month, yung best friend niya nag-chat sa akin, buntis na siya. Come on, man. Bro, first time ko to kwento, man. Ang nakakaalam lang nito, taga-barkada ako sa Brazil. Like, legit. Oh my God. Pwede na tayo huminto, Boss D. Kasi alam mo naman, marami na mag-clip. Pwede tayo huminto kung gusto mo, Boss D. At saka yung asawa ko sa AJ, nakwento ko to sa kanya. Like, ayun lang nakakaalam. Yung barkada ko. Kasi parang, yung private life ko sa Brazil, ay lang kinikip kong iniintak ko na ayokong ilabas sa mga tao dito sa social media kasi ayun lang yung comfort zone ko. Let's keep it that way na lang, Boss D. Huwag na natin i-open yan. Let's keep it that way. Okay lang, masaya naman eh. Nag-enjoy naman eh. Pero basta good sa'yo, boss. Saan naman wala akong pake. Like, past is past eh. Like I said, masaya ako ngayon eh. Yung ngayon yung nagmamatter sa akin, brother. Yung ngayon, ang saya ko sa asawa ko, sa anak ko, sa nagaganap sa akin sa buhay ko. Except yung talo ko kasi kanina. Pero yun. Yun. Masaya ako. Iba. Sabi mo nga, iba na mindset mo yun, Boss D, mula nung... Tsaka bata ako nun. When we are young, dumb, and broke, di ba? Oo. Yun. Yun ang LDR. Yung pangalawa, hindi LDR. Hindi, brother. Like, kapitbahay pa na. Hindi naman kapitbahay. Parang sabihin natin na... Few blocks away lang. Ganun. Few blocks away. Parang sabihin natin na sa looban ka, sa kanto lang siya. Parang like 5 minutes walk lang literal. Ano feeling doon na? Okay, LDR. Kahit pala LDR, tapos kahit malapit, ganun nangyayari. Ano naramdaman mo nung boss? Tsaka paano mo na i-bounce back sarili mo?
Rather like talagang doon na ako I'm sorry to say this like doon na ako nagpaka-martyr tapos tinagay ko talaga brother na parang gumanti. Like vengeance yung gusto mo doon eh. Vengeance. Parang yun yung nararamdaman mo nun, bossing. Vengeance yung mo nun eh. Vengeance. So, ginawa ko, tinagay ko magjowa ng tatlo, ganun. Yung isa liniligawan, tapos yung dalawa jowa ko. Pero hindi kaya. Hindi kaya. Sabi ko, paano nga nila nagagawa? Paano nila nagagawa? Yung parang, iisipin mo pa lang, yung parang, di ba, kasi ito parang alam lang parang alam ng tao okay? Ang babae, pwede silang madaming kausap. Honesty, pwede silang madaming kausap. This, real talk, pwede silang madaming kausap, pero tayo mga lalaki, pag nalaman nila madami tayong kausap, ghosted na tayo. Multo na. Di ba? So, ako, ginawa ko, okay, vengeance ako ngayon, madami akong kachat. Madaming kachat, madaming kausap. Pero, sabi ko, hindi kaya eh. Like, hindi kaya talaga eh. And the end of the day, inamin ko din eh. Inamin ko, sorry. Parang hindi mo rin ginaya, boss. Nag-guilty rin. Nag-guilty ako. Tapos, which is, a month late, di naman a month late, a week lang yun eh, a week lang. Sinabi ko sa kanila yung totoo eh. Sinabi ko na hindi ko kaya kasi, eto maging honest ako sa inyo. Naging jowa ko, sige na, tapos jowa kita. Sabi ko, hindi, sorry. Galing sa galit ko kasi. Galing sa galit ko, sana mapatawad nyo ako. Hindi ko sila ginalaw Wala nga kiss eh. Like, naging jowa ko sa chat, tapos nagkita kami, first kita. Tapos, parang coffee. Okay. Tapos, nakita ko isa, coffee naman. Hindi ko kinaya. Sinabi ko kagad, hindi ko kaya. Parang di rin, parang, wala. Kahit, yung alam mo yung gusto mong magigante, tapos, Hindi boss kaya. Hindi kaya talaga. Like, time management, lahat. Hindi ko kaya itago sa tao. Hindi ko kaya itago sa kanila yun. Na, meron dito, meron doon. So, hindi. So, ginawa ko na lang, parang, honesty ayoko naman sabihin na, hindi dapat. Ginawa ko na lang, brother, nag-focus ako sa game. Music. Yun. Tapos pinabayaan ko. Sinabi ko kanina yung sinabi mo di ba? May sinabi ko sabi ko, paano pagka naghintayan kayong dalawa? Same. Di ba? Ako naghintay na lang ako nun. Hintay kong dumating na lang. Doon mo binounce back sarili mo. Focus ka sa ibang bagay. Focus sa ibang bagay. Nag-basketball, nag-League of Legends, music, patugtog. Sa back-to-back na yun, ano ang time frame ng moving on mo nun, Boss D? Isang taon? Mabilis lang? Ikaw ba yung mabilis lang? Ako, mabilis. Before nun, hindi pa ako mabilis mag-move on. Pagka talagang inuman. Kunyari, 10 p.m. pa lang ng gabi, tuwan-tuwa ka. Tapos pagpatak ng alas 11, may nagkikita ka na, tapos umiiyak ka. Maganda pa yung simula. Hello, shot tayo, pare. Ganon. So, 6 months. 6 months na ganon. 6 months na ganon. 6 months na luha, inuman, walwal. Party doon, party dyan. Kahit, alam mo yun, papansin ako ng papansin sa babae. Kasi gusto ko mag-move on eh. Gusto ko mag-move on. Paano ba? Like, kailangan ko ba ng jowa kaagad? Kailangan ko ba ng ganito? Kailangan ko ba ng ganyan? Hindi eh. Yun. Buti 6 months. Hindi nadala mo ng... Buti pa lang ngayon, nadala mo yun, boss, di na, kumbaga, parang, hindi ka nadala dun sa dati na feeling mo, ito, baka mangyari na naman sa akin. Buti hindi ka natakot sa ganun, Kasi may ganun may ganun tao eh. Matatakot ulit. Ito, baka mangyari na naman to eh. Wala kang ganun, bossing. Meron naman, brother. Pero kasi, just the process eh. Kung yung tamang tao dumating sa'yo, ibig sabihin, tama na yun. Ibig sabihin, lahat ng effort mo, tama. Di ba? Amen! Amen, puto! Ayun lang naman sa akin. Like, Sim. tulad ngayon, si AJ dumating sa buhay ko. Ibig sabihin, ginirespeto niya yung boundaries ko. Ginirespeto niya ako. Ibig sabihin, siya yung tama. Siya yung tamang tao sa akin. E di tama lang lahat. Yung waiting time, yung sakit, yung dapa, yung iyak,
okay lang. Kasi ngayon nakita ko na yung tama eh, di ba? Ayun lang. Ang lupit talaga pag may tugtog pala na ganito eh, no? Like, ang saya, wow! Okay. Pagka tayo na sa ano mo yun pa yung one more chance, Popoy at Basha nagkita ulit, tapos may tugtog. Sabi sa comment, ay na nadadala si Boss D. Ang lala. Solid ano? Tangina, ganda ng banatan ni Boss. Tsaka iba pag galing sa ano eh. Galing dito eh. Galing dito. Brother, sabihin ko nga sa'yo, min, like, mawala na to lahat sa... Eto kinausap ko si AJ nun, yung asawa ko, sabi ko, Bibi, willing akong ibenta lahat ng to. Tapos, mag-move tayo somewhere na wala nakakakilala sa akin, wala nakakakilala sa'yo. Let's start a new life. Zero, okay lang. As in wala. As in wala. Like, zero, benta to, ito lang ang asset natin. Bili tayo ng bahay sa Belgium, tapos hanap akong trabaho. Let's enjoy a normal life. Ganon ko yung parang willing akong iwanan na lahat para sa kanya, para sa mag-ina ko. And one time, in the end of the day, man, yung mga tao na nagsabi na sumusuko na, honesty, man, wag kayo suko, man. Di ba? Wag kayo suko. Ba't kayo suko? Man, buhay yan eh. Pag sumuko ka, ibig sabihin, talo ka. Di ba? Wag kayo suko. Nagkamali ka man, bawi ulit, man. Bounce back. Di ba? Ang pinakamahalaga dyan, basta may video ka ng scandal nyo, pag may alas ka, joke lang. ano sabi ni Madam naman nung sinabi mo yun na Hindi, parang nag-usap kami sa kwarto kami. Habang natulog yung anak ko, sa gitna namin, tapos sabi niya, gusto niya makita yung belt. Kasi brother, hanggang ngayon, kino-consider namin yun eh. Like, willing talaga akong iwanan to lahat. Like, i-delete yung YouTube ko ngayon, Facebook o TikTok. Like, erase lahat. Erase lahat talaga. Kasi ayun nga yung point na multo ko, yung masyado kong inopen up yung buhay ko sa tao. Sabi niya sa akin, tignan niya daw yung Belgium. Pag maganda sa Belgium, yun. ay talagang Magdi-decide siya. Yes. may chance talagang pag-isipan na. Yes. May choices talaga. Nandun yung choice namin na yun. Nandun yung choice. Yun. Ibebenta ko yung mga company na nabuo ko, tapos yung shareholders na meron ako. Yun na. Tapos, move out. Parang ano, no? Di ba? Gamer ka, bossing, tapos talagang new game. New game. Reset talaga. Reset. Delete save data. Delete lahat. Yes. Sabi nga sa akin ng mga barkada ko sa Belgium eh, which is uwi sila ngayon, this week pala, this week. Lalabas kami i-enjoy nila. Sinabi ko yun sa kanila eh, like no February, sabi niya, Tol, bakit gusto mo mag-stay dito? Nasa tropical country ka na, tapos pupunta ka pa dito kung saan malamig. Sabi ko sa kanila na, men, pag mahal mo yung tao, tapos alam mong doon yung ikakabuti ng buhay nyo, at buhay niya, pipiliin mo yun. Kahit gaano pa kapangit ang kondisyon ng, ng spot na yun. Oo. Pipiliin mo yun para lang makasama na sa mabuting buhay kayo. Kasi mahal na mahal mo siya. Mahal na mahal mo yung taong yun. Mahal mo yung anak mo, mahal mo yung asawa mo na willing kang i-sacrifice lahat para lang nasa mabuting sitwasyon kayo at walang nanggugulo sa buhay nyo. Kayong dalawa lang magkakampi kalaban yung mundo. Amen? Amen, boss! Then, brother, ayun talaga, like, no. Legit. Ramdam kita, Eto ba, boss. last, motto ko, never ako nagsinungaling. I mean, sa live ko, pag papatawa, pero pagka may kausap na ako, ang motto ko, never lie. Kasi there's no reason for lying. Kung hindi ka tanggap ng tao, hindi ka tanggap. Okay. Ganun lang naman. Solid. Pero so yun, ayun yung motto ko. So, sinabi ko yun sa asawa ko. I mean, pinag-iisipan niya, hanggang ngayon, pinag-iisipan namin. Rate 1 to 10, boss. Gaano mo, nasang ano ka ngayon, nasang number ka na, sige, pag bumayag, Gina. 10. Talagang, Like, ready na talaga. Like, pag sabi niya, stay na tayo sa Belgium. Okay, ticket, palit. Uwi na. Kaya, inaayos namin yung papel ng anak ko.
Para in case na magbago yung isipan niya or sabihin natin na gusto niya na doon, tapos na. May passport na yung anak kong Belgian or dual citizen na. So, doon na kagad. Ready. Siya yung hinihintay, siya yung answer. Siya basically, ako yung tanong, siya yung sagot. Team kami. Parang Wonder Woman and Superman. Ganun. Naalala ko lang kasi, napag-usapan natin, multo boss dogs. Ito, chill-chill lang naman tayo, bossing. Kung, tawag doon, kung may sasabihin ka sa boss dogs na, yung mga panahon pinapanood ko nun, ano ba yun? 6 years ago Yes. na boss dogs. Ano gusto mong sabihin sa doggy na yun? Wow. Invest on the right, friends. Invest on the right person. And most likely, invest on your health. Yun lang. Kasi, brother, ito, last sasabihin ko sa'yo, ito yung natutunan ko. Like, sa dami. Kasi ngayon, parang, yung circle of friend ko ngayon, brother, panay businessman. And, capitalism. Like, ang lalaki ng pera nila. Like, ang ginagawa lang nila is buying shareholding. Ganun. Doon ako natuto. Ito yung sinabi nila sa akin. And, tumatak sa utak ko. Sobrang tatak sa utak ko. Kahit gaano ka kayaman, or kahit gaano kadaming problema mo, sabihin natin na namumblema ka sa financial, or sabihin natin namumblema ka sa jowa, or namumblema ka sa bahay, ganyan. Madami kang problema, sunod-sunod, patong-patong. Pero dumating yung isang problema. Etong problema na to, nagkasakit ka at nagkataning ka sa buhay. Lahat ng problema na yan mawawala. Iisa na lang problema mo. Same. So always invest on your health. Kasi yung mga problema na yan, kaya mong lagpasan. Pero yung malagyan ka ng taning ng buhay, tol, tagay na. Shot mo na, uy. Tubig. Yung mga nagwakwentuhan sa madaling araw. Puta, dami pa rin nanonood madaling araw na. Kaya nga eh. Ayun, brother. Ayun yung natutunan ko. And Same. honestly, man, promise, di ko naman sinasabi sa'yo or sa tao na nanonood, please, man, pag-isipan nyo yun. Kasi kahit gaano kayo kayaman, pagka nagkasakit ka, lahat ng problema mo mawawala, magiging isang problema na lang yan. Legit yan. Di ba? Ayun yung ko, yung motto ko ngayon. I mean, motto, nasa yung pag nakatatak sa akin ngayon. Buti boss dogs, matawag doon, nakapag-stream ka na sa TikTok ngayon. Hindi, I mean ngayon, pag tinatry ko lang siya, brother. Like, ayun, tinry ko lang siya. Hindi ko alam bakit. Like, ngayon lang kasi ako nagbukas talaga ng TikTok, tapos nakikita ko yung mga basically nanonood lang live streamer ng mga Mobile Legend. ML talaga. Yung mga, nagla-live na magagandang babae, nag-Mobile Legend. Hindi, joke lang. Hindi. Pag nag-Mobile Legend, kasi parang, hindi ko alam, parang, honesty, brother, ayoko na mag-vlog. Pagod na ako. Yung vlog ko ngayon, nakafocus na lang doon sa TNC. Kino-close door ko na yung mga tao sa buhay ko. When I say close, yung parang yung mga tao nanonood, kine-question nila, ano na naganap kay Dogs? Dogs, asan na si Dogs? Okay. Wala na si Dogs. Ano na? Ayun yun. Ayun, gusto ko ang malalaman na lang nila sa akin, etong streaming room ko. Outside that, it's my privacy. Yeah. Parang personal bubble mo na to. Ito lang Yes, dapat yes, yung yes. makita. Yes. Kasi iba yung boss dogs nun eh. Yung talagang sabi mga boss, film natin to. Napanood ko pa yung mga vlog mo nun eh, yung bibili ka atang PC, mga ganun. Tayo matagal na yun. Yung nagsiset up ka, bili ka yung malaking monitor, yung mahaba. Yun, tayo na, di ba? Nunood ako nun. Kaya sabi ko, Thank you, tol. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you so much. Balagbag. Thank you so much, man. Thank you so much. Ako si Boss D. Thank you rin. Sana next time, mapagkwentuhan pa tayo, Boss D. Ano yung tanong nila? Quiz na? Hindi yung content ko yan. Yung Papa Quiz. Ka. Wala ako. Hata ka lang, brother. Sipak lang ako. Sige. Ano yung Papa Quiz natin kay Boss D, guys? Masaya si Boss D.
Lakas. ah. Eto, tol. Sige, boss. Ako na lang. May tanong ako sa'yo. Sige, bossing. What if, brother, sabihin natin, dumating ka sa point ng buhay mo na masaya ka na. Lahat. Happiness. You're getting everything that you wanted in life. And, pero yung past relationship mo, yung talagang bumaon ka sa baba. Like, parang bumaon ka sa lupa na ang hirap buuin ulit yung mundo mo kasi basag-basag na eh. Yung gumuho nun, nagkita ulit kayo ngayon sa magandang moment ng buhay mo. Nag-cross landas nyo. Ngumiti siya sa'yo. Tapos tinanong kanya, Oy Will, musta na? Kakausapin mo ba siya ng mahaba? Kikwentuhan mo ba siya? Or simple, okay lang ako. Tapos yun na. Siguro hindi okay lang ako. Okay na ako, boss. Tol, shot! Shot, boss. Shot. Sila nagtatanong, ikaw daw. Ano ba what if mo daw, boss D? Greatest what if mo daw sa buhay mo ngayon. Hindi naman kailangan love eh. I mean, what if? Ang dami tol eh, ang dami. What if hindi ako nag-stream? What if hindi ko nakilala si AJ? What if hindi kami nag-break nung ex ko? What if alam mo yun? Hindi ko pinurso yung pagpa-vlog. Hindi ko binili yung Mustang kasi doon nagsimula lahat eh. Doon ko nakita yung capitalization ng pag-daily vlog eh. Paano pag di ko yung binili? Like, what if? Like I said, what if is only a term na you never know hanggat hindi mo talaga sinubukan. Diba? That's why, like I said, try it out, man. Huwag ka matakot. What if nag-fail? Diba? What if lang eh. So why not try it? Yes. What if it succeed? What if it's just a word? Nasa sayo ang gawa. Ako pala may tanong din, boss D. Go lang, brother. Sabihin nating masaya ka na sa karir mo. Yes. Tapos yung taong dumurog sa'yo dati, one day, nakita mo din, nginitian ka. Kinamusta ka, boss D? Ano sabihin mo? Kakausapin mo ba ng matagal? O simpleng okay lang ako? Kakausapin ko, brother. Like, mahabang kwentuhan talaga. Sabihin ko, uy, musta? Free ka ba ngayon? Teka, let's grab a drink. Catch up tayo. Gusto ko malaman ano naganap sa buhay mo. Like, hindi naman sa dahil concern ako ngayon. Naging concern kasi ako sa'yo. Gusto ko lang ma-update sa buhay mo. Kasi kilala kita eh. Hindi naman kita nakalimutan eh. Party ka ng buhay ko. So kahit papaano may privilege ka pa rin na ikwento yung buhay mo. At gusto ko malaman. Kasi naging party ka ng mundo ko. Yun yung mga moment na papasabi ka na lang na ano ka ba? Hindi ka naman naiba sa akin. Di ba? Shit, brother! Yun yung word! Ayun yung word! Hindi ka naman kasi naiba sa akin. Di ba? Oh my God! Oh my God! Kasi may pinagsamahan kayo eh. Sim. Hindi lang talaga naging, alam mo yun, sabi natin, brother, pag nakita ko yung nag-cheat sa, yung nag-cheat, na nakabit lang pala ako, gusto ko pa rin siya kausapin. Musta na? Lenny, musta na? Ito nga pala ako ngayon, like, update mo naman ako sa buhay mo, update kita sa buhay ko. Kasi alam ko, brother, after this, there will be one in a billion na mag-cross ulit ang landas niyo. Mas lalo na taga-Belgium siya, nasa Pinas ako. Alam mo yun? Like, at least maging magandang kwento. At least maging party kami ng isang magandang kwento sa buhay. Ayun lang.
Ayun lang talaga. Di ba? Di ba? Ay, lasad. Ako talaga, brother, talagang, ngayon yung mga barkada ko, mini-message ko na, oy bro, catch up tayo. Mm-mm. Tumatawag ako, bigla naman tumatawag ako, promise niya, sabi ko sana, oy tol, musta na? Wala lang, gusto lang kita makamustahin. Ganun. Gumagano lang talaga ako. Mm-mm. Gumagano lang. Sa mga barkada ko. Yun, gusto ko lang talaga, kasi yung relationship, hindi lang sa partner mo, sa mga kaibigan mo, kung hindi man kayo magkabati ngayon, tumagal man yung panahon, nakalimutan mo na, pag nagkita kayo, kasi tatawanan mo na lang yun eh. Mm. Mm-mm. Di ba? Legit. Tatawanan mo na lang yun. O tol, catch up tayo tol. Basta na. Di ba? Ayun yun eh. May reason ka bang ganun, Boss D? Na nakausap mo, tas, uy, di ka Oo, naman brother. ibas. Oo. Oo, meron. Oo. Si H2. Si H2, ngayon pagka lumapit siya sa akin, kakasapin ko siya, welcomein ko siya. Sabi niya, Boss D. Like, kinausap ko nandito si Rene J, like, 2 weeks ago, lumabas sa usapan namin si H2. Hindi ko alam kung paano. Tapos biglang natanong ni Jape, Boss D, paano pagka gustong bumalik ni H2? Okay lang ba sa'yo? Sabi ko, ngayon brother, sabi ko, tol ngayon, oo, okay lang sa akin. I think lesson learned naman from both parties eh. Wala kasi magaganap kung magbabaon ka lang ng hinanakit sa puso mo eh. Like, at saka okay naman kami ni H2 eh. Pero kung babalik siya, okay din sa akin. Like, welcome pa rin talaga. Walang pagbabago. Minahal ko kasi. Tsaka solid. Solid yung, sabi ko nga noon, nunood ako sa inyo. Solid yung Solid samahan namin. Solid Yeah. banding. Ano ba, Boss D? Ikaw ba yung tawag doon? Okay na konti lang ba friends pero solid? O mas gusto mo yung parang, okay, mas gusto ko marami. May ganun eh, gusto ko masaya. Marami. Hindi sa akin, brother, mas gusto ko mas konti. Mas lalo na ngayon, clinose ko na yung circle of friend ko eh. Like, lagi kong sinasabi yan eh. Yung circle of friend ko ngayon, pinakonti ko lang talaga. As in konti. Mm. Kasi nakita ko si hindi tunay at tunay sa akin. Nung tumigil ako sa pag-vlog, lahat-lahat. Kasi nakita nila, hindi na nag-vlog si Dogs, wala nang hype, ganyan-ganyan. Mm-mm. Nakita ko kung sino yung umalis, sino yung nag-stay. Manangamusta. Nag-stay, yes. Ayun yung tunay, yung mga umalis. I'm so sorry, pero ibig sabihin, ang habol niya lang sa akin, nung Yeah. nasa tuktok ako. Yeah. Yun. Mm-mm. Paano ka ba mag-cut off, Boss D? I mean, nagka-cut off ka ba o hinahayaan mo lang na okay, huwag tayo mag-usap? Yung ganun. Hindi, naman, like, hinahayaan ko lang na hindi mag-usap. Tapos, titignan ko lang, talaga tinitignan ko. Sabihin ko, if in a span of, kasi sila umalis eh. Hindi naman ako yung nag-aabol eh. Di ba? Mm-mm. So, pag umalis sila sa buhay ko, kunwari, umalis sa poder ko, hintay ko ng 1-2 taon, pag hindi sila nag-chat, tapos, tulad ngayon, super peak ulit kami sa live, sa ML. Pag doon lang sila mag-chat dahil nasa task kami ngayon, ibig sabihin, nandun lang sila sa kasiyahan, Mm. pag wala sila sa kalungkutan. Ako talaga dati pag sinabing Boss D, ML talaga. Ayun, oo. ML talaga. Legit yan. Sabi ko nga, hindi ako nag-ML. Nuto kay Boss D, mga tutorial eh. Pero kung tingin mo, Boss D, what if hindi ka nag-ML nun? Nasaan ka kaya ngayon, Boss D? Store manager ako sa Bershka, for sure. Kasi ayun yung iniwanan kong trabaho eh. Ayun yung work, nasa Belgium ako, ayun yung iniwanan kong work. Yung store manager ako sa Bershka. Pero brother, like, ang hirap sa ibang bansa kasi yung racism super lakas. Like, sobra. Isipin mo, hindi ako mukhang in-check. Mukha akong Bombay, pero tawag sa akin na Chingchong. Tawag sa akin Chingchong. Doon, ganun talaga. Doon, brother. Like, ang antindi. Mm. Ngayon, brother, may tanong ako sa'yo. Oh, sige, boss. May tanong ako sa'yo. Gusto ko, curious lang ako. Sige.
brother, as in, nasa magandang sitwasyon ka, hype na hype yung video mo. Okay. Lahat. Okay. Ang tanong lang, ito, last. May relationship ka na, di ba? In relationship ka. Meron, boss. Sim. Okay. Paano, pag yung mahal na mahal mo nun, na ex mo, kinausap ka, sinabi niya sa'yo, Will, I'm so sorry. Wala akong kamuwang-muwang nun. I'm willing to take you back. Ibubuhos ko na to. Papayag ka bang bumalik ako sa buhay mo? Yun yung tanong, boss? Yes. Hindi naman na yun yung Will na minahal niya. Damn. Ibang version na, Boss D. Para Yes. ikaw, ibang version ka na, Oo. Boss D. Hindi, sa akin kino-confirm ko ng brother. Kasi Sige. alam mo yun, parang nasa utak ko, ako kasi curious ako, ano ba yung nasa utak ng ibang tao? Tama ba siya na yung iniisip ko, nagko-collide ba sa iniisip niya? So, Sige, boss. nagko-collide nga. Nagko-collide. Okay. Yun. Ang galing, men. Ang galing. Yun ako kasi Shot mo na, Boss D. Chat! Hindi, no? Solid. Unexpected, napalive lang ako kasi nunood talaga ako kay Boss D kanina. Gulat nga din ako eh. Kala ko, nahiya pa ako kasi nasabi na, click mo to. Sabi ko, nakakaya baka sabihin ng awkward. Ay, hindi. Goods din naman ako sa mga usapan, Boss D. Sana di ko na take time mo, bossing, ha? Hindi. Oo. Nag-ano ako, brother, wala nga akong magawa eh. Wala Ah. kasi dito yung family ko, nasa Pangasinan yung mag-ina ko. So ako mag-isa dito sa QC. So, Oo. nagpapaantok talaga ako. Pag ganyan, anong oras ka natatapos ng stream, bossing? Hindi, pagka kasi normally by 11 or 12 tapos na ako magsugal parang ganun. Tapos gagawin ko parang papamasahe ako or therapy sa katawan. Tapos higa, manonood ng anime hanggang 4 AM. Ano anime pinapanood mo ngayon? Wala, inulit ko lang ulit, Overlord. Ay, Inulit ko lang, paulit-ulit. Overlord. Si Heinz Gul, Pero halos, wala na. Super fanatic ako sa anime. Mas na magbasa, manhwa. Yan, super. May iba kasi na mas prefer lang yung visual na talagang nagpe-play lang. Tapos mahilig ako magbasa ng novel. Yun. Magbasa ng libro talaga. Ayun yung mga gusto Buti ko. may time, no? Buti may dami kang time, boss, di ngayon na. I mean, di ko naman alam Pampanto. paano ang paano ang time management mo, pero Pampantok, brother. Like, ang like, robotic kasi yung time management ko eh. Super freaking robotic niya eh. Gigising ako ng 10. Oh. Magkakape ako, magla-live ako. Tapos by around 1 or 12, kakain ako tanghalian, 1, punta TNC. Tatapusin ko lang yung first 4 game scrimmage nila. Aalis ako, mag-gym ako. Uuwi ako dito, maliligo. Tapos, magbabasketball ako. Pagkatapos ng gym, magbabasketball ako. Papawis, tapos ligo. Tapos, yun, family time sa anak mo hanggang 8. same. Tapos, papatulugin namin. Tapos, by 9, stream na ulit ako. Ganun. Talagang well-managed, no? Tsaka nakakatuwa talaga. Siyempre, di mawawala yung di mawawala yung sa time sa family. Pero minsan brother, pagkatapos ko ng gym, minsan din ako nagbabasketball. Pag may meeting. Ngayon, everyday may meeting eh. For example, yan, brand deals. Kunyari, nilak namin si Poco for TNC or naglalak kami ng brand deals sa amin, mga ganyan. Sunod yung meeting. Like, portfolio to portfolio. I-explain namin yung portfolio, lahat. Yan. Binibenta namin si Yahweh, ako, si Zaida. Yung mga Benny, yun. Ayun yung mga priority namin. Binibenta namin sa client. Pag ganyan ka busy, boss, di musta naman mental health mo? Ewan ko gusto ko lang din tanungin. Kumusta naman? Di ka ba nade-drain? Goods naman? Kasi minsan happy tayo pero biglang, Brother, sa akin talaga, like, eto kasi yung ginusto ko eh. Yun. Ayun yung parang lagi kong linalook back yung Dogs, gusto mo ba magtrabaho ka janitor ulit sa hospital? Dogs, gusto mo ba nagtatrabaho ka ulit dun sa McDo? Dogs, gusto mo ba nagtatrabaho ka dun sa restaurant or dun sa racist na racist ka? I mean, gusto mo ba nun? Siyempre ayoko. So, nasa mabuting kalagayan ka ngayon,
huwag ka na mag-inarte. Nagagawa mo naman yung gusto mo, nakapag-basketball ka, nakapag-ML ka, nakapag-game ka, nagagawa mo yung gusto mo. So, bakit ka pa di ba? Maraming bagay na ikaka-thankful ngayon. Brother, super. Iba, level up, nag-level up yung buhay ko. Sim. Kitang-kita naman. Sabi ko nga sa'yo, boss, talagang YT era mo nun, mga vlog era mo nun. Ay na, pagising ni Boss maghahanap ng vape niya, asan daw yung juice niya, may kumuha, yung mga ganon. Ay na, solid pinapanood ko talaga yun. Kasi sabi, Brother, balagbag yun. Matindi era na yun. Iba yun, iba talaga era. Tutok din ako nun sa'yo, boss. Ayun yung moment na explosive ako eh. Like, ayun yung gusto kong, yung time na yun, ayoko mag-vlog. Gusto ko lang yung kitaan sa vlog. Gets. Pero hindi siya pilit Oo. Kasi sinabi ko sa cameraman ko nun, i-vlog mo ko. Kasi kung ano naman ako sa character ko sa tunay na buhay, Yun din naman. Talagang madaldal ako, makwela, tapos, parang may pagkakupal-kupal na Oo. ayun. Oo. Tapos ang kinagandaan nun, yung mga tao sa bahay namin, same lang din na ambience na sa akin. Si Mamsi, si Nakil. Yun. Solid yung era mo na yun, bossing. Pero, Balagbag yun, brother. pero gets ko din naman na syempre. Iba na ngayon eh. Iba na ngayon. Pero, hindi mo rin na-miss. Di mo rin nami-miss yung ganong era ng... Sobra. Ako si Doggy. Yung pinaka-na-miss ko, brother, si Mavsi. Si Mavsi yung pinaka-na-miss ko. Sorry, bossing. Syempre, ako minado naman. Di ako ganong familiar. Yes. Sino si Mavsi sa'yo, bossing? Kaibigan ko siya, taga-Canada. So, nasa Belgium kami. Ako sa Belgium, si Mavsi sa Canada, si Nakil nasa Cebu noon. Tapos nung ginawa namin to, si Kuya G nasa US. So, ginawa namin yung plano na kumuha ng mansyon, tapos mag-i-stay kami doon. Plano namin 4 yun. Tapos, yun na, nabuo na yun. Umuwi kami sa mga, umalis kami sa comfort zone namin. Okay. Tapos, yung plano namin nun is i-market si, Aether House. Which is naging maganda. Magandang Yeah. yun. Kasi, ang asset namin nun, brother, is ibenta yung Aether House, yung mga tao sa loob. Parang AMP sa Twitch. Parang AMP. Ayun. Yes, ganun yung target namin nun. Kasi ang daming gumawa ng vlogger na kumuha naman siya, tapos nag-stay sila doon. Tapos kumikita lang sila sa vlog. So, ang pangit lang nun, yung monetary nila is that kumikita sila sa vlog, gagastos sila sa bahay, sa renta sa bahay, sa kuryente. Yeah. So, wala na sila para sa kanila. Sa amin naman kasi, brother, ang ginawa namin nun, nung pagdating namin ng Pilipinas, kumuha kami ng mansyon. So, sabi ko, 6 months lang to na tayo magbabayad. After that 6 months, dapat di na tayo magbabayad. Yung mga malalaking brand deals na magbabayad. Yun. So, ginawa namin, first ESGS, may card kami, kinahanap namin, sino po ba yung country manager ng ganyan. Tapos binibigyan namin, vlogger po ako, ito po yung, parang pinapresent namin. Tapos, nagka-client na kami. Tapos yun na, nagba-brand deals na kami ng, sabi natin, 1 year contract ko is 8 million sa isang ganito. Yung 8 million na yon, ipamabayad yun sa renta, lahat. Tapos hindi Pati pwedeng ako lang, hindi pwedeng ako lang kukunin, kailangan lahat kami. So, bayad na yun. Yun na yung magbabayad sa bahay, yun na magbabayad sa kuryente, yun na magbabayad sa pagkain, lahat. Tapos yung kikitain namin sa YouTube, sa Facebook, lahat. Ipon na namin. Kita ko yung vlog na yun. Tsaka ina-explain mo din talaga sa vlog mo yun nun, Boss D. Eto, tayo na. Dami ka hawak na pera na eh. Tayo na, pang kuryente to. Yung mga ganon. Brother, like, ayun, naging strategy namin yun. Ayun yung kinagandahan sa amin, naging stricto kami dun sa part na yun na parang, eto, kailangan natin ng brand deal, push tayo para pambayad na renta. Hindi pwede yung sahod natin sa YouTube, sahod natin sa Facebook yung pambabayad kasi wala na tayong ipunin eh. Syempre, i-flex mo din yung napundar mo, di ba? Ayun din. Oo. May sinasabi sila dito, boss, di ko alam eh. What if di daw natanggal yung filter? Ano yun? Paano what if filter? Di ko nga alam eh. Ano yun, guys? What if di natanggal yung filter? Ano yun, boss? Ano yun, guys? Sa mukha? What if hindi nag-bug yung aso? Ano yung aso? Yung aso! I mean, hindi ba yung boss kasi, yung mukha ko kasi noon, aso, parang siyang, up siya, face rig na aso. Oo. Yun. Kaso, hindi na tatanggalin ko talaga siya kasi for 100k,
pag nagka 100k subscriber na ako, mag-face reveal na ako nun. So, in the end of the day, it's a matter of abot ba ng 100k or makikita nyo na ako ngayon. Kaso nag-crash yung app. So, nakita agad. Ako. Yes. Around 73,000 subscriber ako nun. Tapos after nun, ano na nangyari? Doon na ba nag-start? Doon na nag-start. Yes, doon na nag-start lahat. Kapatang, parang everything happens for a reason din eh, no? Yes, brother. Ayun nga, nagulat nga ako eh. Like, ibang klase. Eto, huli kong basahin, boss, di bago din ako Go lang. Sabi nila, what if hindi daw nabuo yung Big 3? Wow. I mean, okay. Yung Big 3, wala naman talagang Big 3. Like, pinalabas lang talaga namin yun eh. Kasi, parang tingin ko magiging hype yun sa ML na yung scenario na Big 3 ba talaga yun? Questionin nila eh. Like, in the end of the day, magiging word of word by people. So, mag-spread yun sa mga tao, mga curious, di ba? So, wala naman talagang Big 3. Pero, ang biggest tanong ko nun, what if hindi ko kinuha si Rene J? Kasi nagsimula lahat kay Rene J eh. So, nung kinuha ko si Rene J, dumating si H2, tapos dumating si Yawe. Pero si Yawe, hindi pa talaga siya dapat yung nasa biggest picture nun eh. Si Sumpak dapat yun. Hindi nga dapat si H2 yun, dapat si Rene J, Sumpak, or Yawe. Dapat andun yun. Or si Rene J, si Aaron, pati si Yawe, or Rene J, Aaron, Sumpak. No matter what, dun talaga magsosurround yung content dun. So, ayun. I mean, ayun lang naman. So, what if walang Big 3? I mean, chamba lang talaga eh. Like, di ko din akalain na magiging ganun eh. Like, paggagawa, big hit. Big hit eh. Like, yung masalanan na yung kay Rene J, pati sa ex niya, pati kay Mika. I mean, doon sa tatlo, sa mga naging ex nila. Wow. Sakit na. Exes eh, no? Multo pa yung tumutugtog sa... Oo. Yun, di ko akalain talaga. We go with the flow. Kung ano yung ma-vlog, ayun na yun eh. Wala, di kami nag-script, brother. Like, honestly, hindi kami nag-script. We are against that. Like, mas natural kasi, boss. Mas natural din naman. Pagka naka-on na yung cameraman, nasabi namin, andyan na yan. Let's go with the flow. Nadapa si ganito. Let's go with the flow. Kung nadapa, tulungan mo ba? Tatawanan mo ba? Mamaliitin mo ba? Pag may isa nagmaliit, sabayan mo. Like, go with the flow talaga. Yun yung naging kakaiba sa content nyo talaga. Talagang, tsaka motto mo, boss. Di kasi sinungaling. At tsaka, brother, eto pala. Hindi kami people pleaser. Pag ayaw nyo. Pag ayaw nyo sa akin, I don't give a F. Okay. Yan lang. Solid. Yan ang masarap i-adapt eh. Mahirap maging people pleaser din kasi, boss. Brother, mahirap talaga. Kakainin ka. Sim. Uy, tayo na, boss D. Thank you sa time mo, ah. Ako mag-out na rin ako. Ako din. Sana maulit, boss D. Solid ko kwentuhan. Anytime. Pag andito si Rene J, pag pupuntahin dito eh, pagkatapos ng season, sige, boss. Kami nila Yawe dito. G ako, bossing. Sige. Anytime. Thank you, bossing. Thank you, bossing. Bye-bye. Salamat, Bye-bye, boss bye-bye. D. Ingat. Thank you. Lilipin ng buhay pa. Hindi na makalaya. Pinagdalo mo ko bawat gabi. Salamat sa mga nagpa-follow, boss. Nakikita. Hapos mo ay ramdam pa rin sa dilim. W, boss dogs. Shoutout sa iyo, paring Yulan, paring Palgo. Shoutout sa inyo, Team Paldo on top, boss. Napalive ako bigla eh. Uy, salamat sa mga nagsisend ng gift. Thank you. Salamat din sa mga nagpa-follow. Unexpected yun. Grabe, dami ding natutunan, boss di ano. Iba, mindset. Uy, thank you, bossing. Salamat sa mga nagpapapaldo sa akin ngayon, ha. Solid, no?